Pod Network Entertainment. Ano yung mga nakain mo sa office na hindi mo dapat kinain? Ano ba? Para marami kang kinain doon na hindi mo dapat kinain. Hindi, actually, retired na ako retired na ako sa pagkain ng hindi dapat kainin. Oo, pero Nung naranasan mo nag-summit na. ako. May naranasan. Masarap kainin. Maraming masarap kainin doon eh. Actually, oo. Diba? Oo. Kasi lagi may nagpapadala ng pagkain. Oo. Oo. Ano ba? Mga naiwan sa ref. Huwag mong kakainin yun. Ikaw, na-try mo na ba magnakaw ng pagkain sa rep? Hindi magnakaw eh. Ang ginagawa namin dati in Trickstan, nilalagay namin yung pangalan ng boss namin sa kainan para hindi manakaw. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, syempre, ang pag-uusapan natin ang pakain sa opisina. Kasi nga, kumain tayo ng mga pinadala ng El Jefe Fried Chicken House. Grabe. Solid. Sarap, di ba? Grabe. Oo. Yung mga pakain pagka despedida, nag-resign, na-promote, di ba? At Birthday. sineselebrate natin ang promotion ni Jasper and Jeff Yun. na ating pod manager at ang bagong junior pod producer na si Jeff Nunez. Bukod sa pagiging mayor ng TPN. Jeff, nataasan ka ba ng sweldo? Silence means yes. Kasama ko sa episode na to, JP Aguilera and Russell Arabis, mga comedians ng Comedy Manila, at si JP po, hindi nyo na itatanong, isang writer sa Summit Media. At si Russell Arabis, hindi po siya yung nasa cartoons na up, hindi po siya yon. Siya po ay isang customer service representative sa Coins PH. Yan. Na sila po ay maglalaban-laban sa Comedy Roast Battle ngayong darating na April 6, Sabado, alas 8 ng gabi sa Wicked Dogs. Magkano ticket? Ano ba? 450? Hindi ko... Kayo may show, hindi nyo alam. Ano ba kayo? Lago tayo kay Oo, Go. tayo kay Lago Go. talaga. Ano ba yan? Talagang Sige, ano. sige. 550. Ang Ayan. Comedy Roast Battle ay syempre yung mga asara na parang flip-top na walang pikunan hanggat maaari. Walang pikunan Oo. talaga. So ayan, inuna ko na yung mga promotions. Like and subscribe to the Underpaid Podcast. Meron kaming Discord group, meron kaming Facebook, Instagram, TikTok. At kung gusto nyo makita yung video podcast, go to the YouTube channel of the Pod Network Entertainment. Yan. Solid. Inuna na natin lahat ng promotion para wala tayong makalimutan sa episode na to. Mga Immortal, yung mga pakain sa opisina tulad ng pansit. Yan. Mabenta yan. Spaghetti. Pansit ba ang number one na option pag nagpapakain sa opisina or spaghetti? Amber. Depende sa sa opisina ng yung delivery na malapit. Usually pizza, may palabok, may pansit. Yung El Jefe Fried Chicken House nagpadala ng pansit tsaka fried chicken. May tokwa pa. Meron pang Sweet and sour fish. Ay, fish, oh. Ano pa yung pinadala? Ayun. Yun na. Utensils. Sa kanila ba yun? Sa kanila din pagaling yun? Mga ganon, di ba? Kasi nga, na-promote yung dalawang kasama natin, mga APR homies natin. Grabe. Pero sa Grabe. FHM, ibang klaseng pakain dyan eh. Ito nga, Oo. yung, di ba sa FHM, shoot kadalasan. Ang shoot food, ang go-to shoot food namin, pizza talaga. Yellow Cab. Di. Ano? Shakey's, pare. Yung, ano nga ba yung may mga garlic, yung may fried garlic sa taas, Angus beef. yung Yun, pare. flavor. As in, mapupurga ka na doon kasi Bakit? yun lagi. Bakit yun ang pinapakain? Feeling ko, yung pizza may pagka-universal food siya na lahat pwede kumain. Halimbawa, medyo nagkakat ka ng protein, pwede kang mag-request ng mag-cheese or hindi. May Saka, protein din man cheese. Pero yun nga, kung ayaw mo masyadong ma-meat, pwede kang mag-request ng ibang flavor ng pizza. Sige, sa mga naging talent nyo sa FHM, sinong pinakamahirap pakainin ron? Sulat mo na lang yung pangalan. Ito, Russell, pakilapit yung mic sa bibig, pakiayos, iangat mo ng medyo konti. shy type. Yan. Medyo shy type kasi si Russell eh. Sino ba lalagay ko?
Diba, may mga cover girls kayo sa FHM. Sino pinakamahirap pakisamahan doon? Pinakamahirap na pakainin? Yung maarte, ganun. Oh. Kailangan ko umalala Eto, ng mga medyo... Mga Immortal, year 2015, ha? Oo, kaya hindi ko Ganun, maalala. Stan, Sa pero, dami, every month, meron kayong ganyan, eh. kanina ba kami medyo nahirapan na ano? Ako, meron ako nabalitaan, nahirapan kayo. Ay, ikaw magsulat. Oh, yes. Patingin Tapos ako. kami mag-react. Ikaw confirm ko. Kasi kung maarte totoo. daw. Ikaw confirm ko, ha? Yan ang initials. Oo. May naalala ka ba? Kasi, Sige nga, lagyan mo pa ng ano. Hindi ko maano eh. Ay, seryoso? Patingin. Seryoso ba? oo, parang mahirap daw pakasamahan. Maarte Oo. daw. Ay, yun lang. Isa lang daw ang Ano? kinakausap. Sino? Oo, Sino? seryoso. Isa lang daw kinakausap. Pinaka-boss, ganyan. Hindi. Pero, Hindi. Oh, sino pa yung mga ikaw mag-ano? Dali, Ikaw maganda to. magsulat. Sino yung mga mahirap pakisamahan dyan sa mga cover girl? to be fair, Mm. sa mga na-handle ko na ako yung nagsulat, wala naman ako masyadong... Ay, hindi. Yung mga pinag-uusapan sa editorial team nyo. Wala ba? Hindi. Ito, kumbaga, traditionally yan, parang mahirap talaga yan kaano lagi. Bakit mahirap ka trabaho? May certain level siya ng air. May Oo, ere na may siya. ere talaga siya. Talaga? To be fair to her, deserve naman yung ere niya. Pero syempre, pag nag-work kayo sa ganun, iba yung dynamic. Iba yung dynamics, iba yung kailangan professional. Sample ng ere na ginawa niya. Alam ko ito, sobrang isnabera. Talaga? Hindi masyadong. Ang alam ko, yun ang naririnig ko. Sige, Hindi namamansin. hindi sabihin natin, hindi sa FHM context. Kahit sa previous work ko pa. May ganun siyang, May ganun siya. may ganung stories siya. Grabe. Iba talaga pag nagbabato eh. May no? May mga video din siya, di ba? Hmm. Hindi ako makalat na gano'n. Hindi kasi talagang pag nagbabato ka. Ganun ba yun? Oo eh. Pag board, nagbabato? Hindi, yung Magkaka-ere ka okay, talaga. okay. Iba eh. May ere talaga. May Stan, ere tinatry ko na nga isanitize eh. Hindi ko sinasanitize Okay. dito. Oo. Yun. So, yun yung mga minsan mahirap pakainin. May mga office mates tayo na may mga food restrictions na pagbibigyan nyo ba yung mga yan? Alimbawa ako, di ako makain ng karne. Ako yung inaasar ng mga kasama ko eh. Parang ngayon na lang yan na uso eh. Hindi ba? Parang pero siguro 5 years ago, Pizza lang talaga. pag may food restrictions ka, hindi ka makakain or magdadala ka ng sarili mo. Oo. Yun ang experience ko. Tapos mababrand ka na mahirap pakainin yan eh. Yun. 'Di ba? Kasi parang ang universal na yung pagkakaibigan yung pagkain talaga. Oo. Yung food sa Pinoys, Mm-mm. specifically, fellowship siya eh. Oo. Alam mo, parang maglagay ka dyan ng pagkain sa Tapos aalukin mo lahat. Ano yung automatic pinaka, yun. bukod sa pizza, ano yung pinaka purgam-purga na kayo pag pinapakain kayo ng ganyan Sa sa inyo ba? opisina? Spaghetti. Spaghetti? Spaghetti. Bata ka, ganun? Ganun talaga yung spaghetti. Yung Children's amber. party, ganun? Amber Yun, spaghetti. go-to yun, despedida. Ah. Go-to Saka yung despedida food yun. Spaghetti, Sa yung mga pansit mot-mot. Ano yung pansit yun? mot-mot? Yung mga sa motel. Okay, yan. Si Ikaw, Russell, Taga-FHM, di mo alam pansit mot-mot. si Russell medyo sanay dyan kasi alam ko may joke siya about it. Yung, di ba yung pansit sa motel, yun masarap talaga. Masarap siya, diba? Ang sarap eh. Hindi ko maintindihan Oo. ba't kailangan ng sarapan kasi, eh. Masarap kasi ang kanton dun. Oo. Okay. Pag nagmot-mot ka, iba yung kanton. Solid yung Diba? kanton doon. Oo. Kantunan talaga. Kantunan Mga siya. Oo nga. Mot-mot eh. So ano pa yung mga pagkain bukod sa palabok? Dati yung ang mabenta yung red ribbon na palabok. Ay, oo. Yung nasa Bilao. Yan, di ba? Ano pa ba yung mga... Pag cake sa inyo, Stan, ano yung go-to nyo na in order na cake? Pag may Pinapa-deliver, nagpa-birthday. pag may nagpapa-deliver. Yan. Sa office? Uso yan, okay. Mm. Ako, yung boss ko ngayon, sobrang bait ng boss ko ngayon. Kaya medyo naninibago ako eh. Lagi siyang may pa-cake sa lahat na nagba-birthday na staff. As in, ngayon ko lang na-experience yun. Oo. As in, may pa-cake talaga Boss siya. mo ngayon sa summit. Oo, siya yung nasa taas, yung superior ko ngayon sa summit. Bakit may pa-cake siya? Pag birthday, pare. Pag birthday, lagi siya may pa-cake. Ewan ko, Anong brand? sweet lang siya.
ano siya yung mga last niya yung mga lemon square ganyan. May cake na sila. Masarap yun. At masarap siya. Di ba, we know lemon square, mga cupcake, ganyan. Oo. Masarap na yun. Moist cake sila. No? In Ako kasi fairness. dati, nung bata ako, pinapakain ko yung cake na may butas sa gitna. Alam mo yung walang icing? Ano yun? Yung mga nabibenta sa Salazar Bakery, yung mga old school na, kalaban ng Johnny's. Salazar Bakery, di nyo alam yun? Di kayo familiar? Ano mga kasabayan pa iba na? Kalaban ng ingbitin yan, tsaka ng Teka, we have to pause this recording, guys. Nahulog Sinira po ang ni mic. Russell po ang mic. Nahulog po ang mic ni Russell. Okay. Uy! Tigil niyo muna yung pakikinig ng show na to, ha? Oo. Ito po ang The Cool Pals. Hello. Hello sa inyo, sa mga nakikinig Tumingin sa ng camera. podcast na to. Hello sa inyo. Hello. Ito po ang kwentuhang inuman lang, long table inuman, may uupong guest, at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip nyo makakinig ng mga lasing, Parang ayaw mo na mamilit kung gusto nilang hindi, bahala na sila. Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo. Huwag ka na lang makinig. Ganun ba? Papatanggal nyo sa trabaho? Hindi, Hindi gustuhan? Hindi yan. Huwag na kayo makinig. Sige. Huwag na. Bumalik na kayo sa show na. yun na, Huwag yun na kayo yan. pupuntahan. Huwag kayo pupunta sa show na. Pero kung gusto nyo makinig, punta na kayo sa The Cool Pwede naman. Pals. Pwede naman eh. Di ako minom. Yung Salazar Bakery, yun yung kalaban ng ingbitin, tsaka ng mga Poland Hopia. Old school yun. Sobrang old school na. Oo, hindi galing sa makina yung hopya. Handmade pa rin yan. Okay. Oo. Ang inabot na kasi na, ewan ko ako, ang inabot ko na familiar din sa Purple Oven, yun yata yung nagbe-bake ng treats ng Starbucks. Pare, ang sarap. Yung cake nun, yun ang, yung cake, yung lemon bars, may mga ganun sila Hindi ako familiar dun. Ang alam ko, pare. ibang purple ang alam ko. Purple yam cake, yung mga ube hopya. Yan yung alam ko. Sarap naman. Diba? Parang gusto ko tuloy bumili ng hopya, Stan. Pagkatapos natin Hindi, bumalik ka sa susunod na recording. Ayan. Poland hopya naman na magiging ang sponsor. sponsor natin. Ayun. Kasi nung El Jefe, ibang klase. Ay, Talagang nung nagpadal silang pagkain, na-inspire kami na pag-usapan to mga office pakain na to. Totoo naman. At bukod sa katakawan, dahil kainan, di ba? Ano yung mga nakain mo sa office na hindi mo dapat kinain? ano ba? Para marami kang kinain doon na hindi mo dapat kinain. Hindi, actually, retired na ako eh. Retired na ako sa pagkain ng hindi dapat kainin. Oo, pero Nung naranasan mo nag-summit na. ako. May naranasan. Masarap kainin. Maraming masarap kainin doon eh. Actually, oo. Di ba? Oo. Kasi lagi may nagpapadala ng pagkain. Oo. 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 Ano ba? Mga naiwan sa ref. Huwag mong kakainin yun. Ikaw, na-try mo na ba magnakaw ng pagkain sa rep? Hindi magnakaw eh. Ang ginagawa namin dati in Trickstan, nilalagay namin yung pangalan ng boss namin sa kainan para hindi manakaw. Totoo yun Totoo yun. Kilala mo naman yung sa FHM, di ba may tinatawag tayong chief. Nilalagay namin yung pangalan niya. Tapos safe yun. Paano kung siya kumain? Kung si Chief talaga kumain nun? Okay lang kasi ang maganda naman doon, lagi yun pang isa pang office kainan na pwede pag-usapan. Oo. Pag yung boss mo, mahilig maggaya ng mga dinner, ganyan. Kadalasan ba yung boss ang nagbabayad pag sa inyo? Oo eh. Sa inyo ba Oo, ganun? kasi pag siya nagaya, Actually, kadalasan nga. automatic na yun. Matik na no? Mm. Pero kadalasan, ang mga pinapakain niya, yung mga nasa Higher up. higher ups din. Oo. Hindi yung rank and file. Yung rank and file, papakainin ng boss pag may magandang nangyari na increasean siya, na promote siya, may na-achieve kayo na target. Kasi nga, syempre, pag nakuha niyo yung target, babango yung pangalan niya sa mga mas bossing pa. Di ba? Hindi, pero kasi yung FHM, medyo mas maliit siyang team. So, pwede niya na kaming... Mas madaling, madali pakainin eh. Pag ganun, pag Oo. medyo intimate kayo na team. Oo. Pero yung sinasabi mo nga, yung milestone, usually yan, yung nasa taas pa nung boss. Kumbaga yung higher up, sila yung kunwari, okay, pizza party for everyone. Nahit natin yung targets, mga ganyan. Oo. May mga pagkakataon ba na habang yung nalaman ni boss na, uy, balita ko, kinain mo raw yung
May kinain ka raw na hindi mo dapat kainin. Oh. Sino ang nagsabi sa kanya ng HR? Oo, HR, nakita sa patay CCTV. tayo, Ikaw yung patay. nagnakaw sa rep. Oo. Naka-ref pa. Oo. Malamig-lamig pa. Malamig. Malamig ang aircon sa summit, Oo, tapos naka-rep pa. totoo, no? Malamig na malamig. Actually, ano naman, sa ano ko, parang wala. Pero, yun nga yun talaga yung gagawin mo. Talagang ilalagay mo ako, yun talaga, foolproof yun, Stan. Hindi pa ako nananakawan ng pagkain Ikaw, dahil sa ginawa ko. ikaw Russell. Ang ginagawa namin, nilalagyan namin ng kalderetang aso. Ginagawa namin aso yung marking nung Ikaw ba Pagkain. nagdodrawingan nyo ng ano? Nilalagyan, Nagdodrawingan nyo ng walang aso. label. label. Okay, Aso. okay. Okay. Bakit? Linawin mo, Akala ko Russell. dadalin mo dun Akala ko dun Linawin mo kasi pag sinabi mo kumakain ka ng aso, maniniwala kami. Oo. Hindi. Mahal ko yung mga aso. Oo. Dahil yun nga yung ginagawa namin lagi kasi uso sa Weird, sa mga call centers, uso talaga yung nakawa ng pagkain, nakakainis. Ano yung madalas na ninanakaw ng pagkain sa inyo? Ang lala, mga isang batch na isang fruit salad, gano'n. Talaga? Di ba Ganun. ka-opisina? Hindi siya bawasan nakawan Baka isang team yung kumuha, di ba? Nag-usap-usap sila. Uy, may nakita akong fruit salad sa loob ng rep. Oo. Kunin mo na, petikin mo na habang tulog yung ano. Yun ang team building nila, no? Oo. Magpapatlak daw sila. Tayo, magpapatlak. Ano ba yung mga madalas na office pakain? May mga tigi-tigi isang burgers ba kayo dyan? May mga tigi-tigi isang salad ba kayo? May ganun Yung ba kagalanting boss? Pag medyo hindi office pa kayo, Stan, nagpapadala yung kliyente. minsan. Kasi yung mga Ganyan. advertiser. Uy, Biglang, isulat mo kami kasi ito yung free sample ninyong pagkain. ay no, Yan. ganun. Usually, sa editorial, ganun. Parang kasama siya kumbaga sa PR work nila Kasama siya sa PR work nila. Which is effective kasi usually ang writers, ang appetite niyan kadalasan, ibang klase talaga Oo, lalo na pag gutom na gutom. Uy, parang ang sarap-sarap nito ganyan. Sumakasarap pag gutom Alam niyo, meron akong ni-record, film na commercial last time for a fast food chain. Pero yung pinakain sa amin, hindi yung pagkain sa fast food chain. Packed meals. Ay, oo. Yun nga, nagtataka ako Nagtataka ako, bakit packed meals? Baka siguro meron silang specific na budget. Pero pack meals yun Ka-presyo na ng fast food yun Pakiramdam ko para akong crew. well, Ganon. kasi lahat ng nasa prod. Lahat ng talent, yun ang pinakain sa amin. Packed meals. Breakfast, lunch, merienda, dinner. Yun. Saan nagsistart? Anong name? Anong kulay ng logo? Anong kulay ng logo nila? Wala. Ang hirap Pag kulay ng logo, isang kulay lang, 5 na Alam yun. niyo kung nakikita niyo yung mga pinopost ko sa social media, kung saan ako nagka-commercial na digital, malalaman niyo. Alright. May assignment tayo. Yun malalaman nyo. At I-share ko na lang yung simple video. lang naman ang role ko ron, pero nagulat lang ako dun sa pakain Na may nila. ganun pala. Na bakit hindi ba dahil hindi kami superstar kaya ganun? Bakit hindi ba kayo hindi pa ikaw yung main actor? Ano kami? It's an ad na generic na ad, hindi siya yung parang may endorser. Walang endorser. Wala. Oo, yun. So medyo pagka yung mga sa taping binigyan kanya yung packed meals, medyo ibang usapan. 'Di ba? Pero may mga taping naman na naka-cater yung pagkain namin. Yan At hindi nawawala yung kanin doon. Sa sa Pinoy parang requirement siya talaga. Kanin. More than Oo. the pancit and spaghetti. Ganyan. Oo. Tapos may mga ginawa naman akong online na ad na parang contest. Talagang catered. Talagang okay to okay yung production na to Talaga may budget. May meal budget ang tawag. At kadalasan dyan, commercials. Pagka galing ahensya. Pag ahensya nag-conceptualize, catered yan. Oo. Okay. Kasi dati nag-art director naman ako, nag-creative director ako sa commercial. Catered kami. Tapos
Kung yung kliyente gusto ng alak or ng beer, magpapabili yung producer ng beer. Ganun. Tingin nyo, gaano kalaki yung factor nung pakain sa retention ng mga employees? Malaking bagay yun. Kasi yun yung hindi mo man maalala yung konsepto ng commercial na ginawa ninyo or yung kliyente, maalala, ang sarap magpakain pag itong production na to. Ganun. So, alam ko sa saan ba? Sa wedding, may narinig ako na ganyan eh. Pag sa wedding, masarap yung food. Hindi kasi Yun ang maaalala mo talaga. Sa wedding kasi, yung pag-catered, tinetesting nyo pa yung pagkain eh. Oo, pinipili. Tapos pagka supplier kayo, kunyari, mga musikero, mga MC, mga mauna kayong kumain or nakapack after. meal to eh. Hindi nakapack meal yan. Catered yan, kung anong kinakain ng guest, yun din ang pagkain nyo. Gets. Kasi, kinikwento ko sa inyo, nag-host ako ng wedding nung December. Ang co-host ko si Roger. Kung ano yung kinakain ng guest, yun ang kinakain namin. Kaya lang ako, dahil ako yung MC, hindi ako kumain. Hindi ako kumain ng before the wedding. Kumain ako after. Nung tapos na yung trabaho ko. Ganon. Kasi sa atin, syempre, malaking bagay pagka hindi pa tapos yung trabaho mo, dapat nagkakape ka eh. Hindi yung busog na busog ka na bloated na hindi ka nagaganahan magtrabaho niyan. Na-try nyo na yun yung, di ba, may cubicle kayo sa office. Kumakain kayo dun sa cubicle habang nag-work, working break kung tawagin. Or mas gusto nyo talaga, pupunta ako sa pantry, pupunta ako sa isang lugar separate from my workplace para kumain. Meron kasing meron times kasi na pag nasa ahensya ka, may mga Jolly Jeep. Yung mga nagrarasyon ng ulam sa inyo, di ba? Ito yung ulam ngayong araw, ano yung orderin mo, ito yung kanin, di ba? May pantry talaga. Doon mo dadalhin, doon ka kakain. Kasi may kanya-kanya kayong cubicle, ikaw maglilinis din nun. Yun nga, medyo hassle nga. Pero okay din kumain sa cubicle kasi masarap yung upuan sa office. Pag sa pantry, masarap yung upuan sa office. Hindi, masarap upuan. Yun ang mga kinakain niya na bawal. Pero ikaw, marami kang kinain na bawal nun. Saan? Sa office. Allergies ba to? Or Hindi. bawal? In general? Oo. Umamin ka na kasi, JP. Meron ba? Actually wala nga. Medyo maangas lang ako tignan eh, pero medyo late bloomer ako sa kainan, sa usapang kainan. Oo. Tsaka nagsawa ako agad eh. Sa mga shoot. Bakit? Yun na yung next mo itatanong, Stan eh. Hindi. Nagsawa agad ako sa mga shoot. So sa shoot ka kumakain. Parang bawal yun inano ko yung sarili ko, parang pinahama ko lang yung sarili ko. Hindi, sa shoot kumakain ka. Oo naman, kasi may talaga doon eh. Meron talagang pwedeng kainin doon. May nakain ka naman. Ano yung pwedeng kainin sa shoot? Hindi, katulad ni Stan, after ko mag-work, saka ko kumakain. Syempre naman. Paano mo naman kakainin habang nagtatrabaho kayo, di ba? So saan mo kinakain? Sa shoot? O diadala mo pa sa pantry? Pwede namang hindi sa pantry. Sa Saan? cubicle. Oo. Saan Sa office cubicle. bago pa mapunta kung saan kainan itong usapan natin, i-promote nyo na uli ang inyong roast battle sa darating na April 6 sa Wicked Dogs. Usapang roasted chicken. Roasted diba? chicken. Dahil sa El Jefe Fried Chicken House. Oo, sarap eh. Lambot. So yun, yung roast battle, Mm. April 6 sa Wicked Dogs BGC sa Uptown Parade. So, kakalaban ni Russell Arabi si Richard Tan. Kalaban ko si Batanggenyong Chinese. Oo, Chinese. Batanggenyong. Kalaban ko si The Very Religious Gold Dagal. Ay, oo. Talagang sumasamba ito eh. Talaga, oo. Lagi may rosary yan sa bulsa. Meron. Lalo na ngayon, nagdadasal lagi. Lalo ngayon. Lahat ng santo, dadasalan niya ngayon. Di ba? So yun, after maglaban ni Russell and Richard, after ko maglaban Johnny Gold, yung mananalo sa bawat battle, maglalaban for, yun nga, bragging rights, Kumbaga, may belt. Final four kayo. Yun, oo. Ganyan. And meron pang surprise stand-up comedy acts. May sulit na sulit ang kasama yun doon. No? Palakol, ha? Tsaka alam ko may isa pa silang... Stand-up comedy acts, ha? Oo. Palakol, ha? Pa isa pa silang, pakulo na, ewan ko, tutuloy ba nila yun? Yung Ano toast. yun? Yung toast. Surprise. Baka, pero surprise yun. Siyempre, kung may roast, dapat may toast, di ba? May ganun silang may ganun silang mga supot ng gagawa nun.
Yung mga toast. Oo, yan. Bakit kayo magto-toast? Kasi parang, mas actually, ba't ko ni-spoil? Pero sige. spoil mo eh. Pero Oo. kasi yung toast battle, pupuriin mo naman yung kalaban mo in a funny way. Parang, Bobolahan kayo. Yan. Parang Sarcastic na pambobola. Hindi, yun yung rule. Hindi dapat siya backhanded compliment. Dapat actual compliment siya na nakakatawa. siya. Parang, paano yung mga toast Mahirap na? yun, Sige, Stan. may example ako. Yan. Oo. Si Stan, tingnan mo pala siyang sobrang bait. Yung pag may lumapit na naglilinis ng windshield, siya maglilinis. Gano'n. Siya mismo maglilinis. Actually. Windshield? Oo. Ganun siya. Kailangan, hindi siya sarcastic. Hindi. Kailangan, Parang siya. nalagay mo yung kindness niya in a funny way. O kaya yung positive trait niya. Windshield, nagsumpa ako mahulog sa building eh. No? Di ba sa windshield, ganun, di ba? O, sa building ka na, naglilinis ng windshield. May ganun eh, di ba? Or, hindi. Ano ba tawag sa... Actually, hindi. Baka roast naman yung sinabi mo Roast yun kasi. eh. Baka Oo, roast eh. yung sinabi Oo, mo eh. eh. Oo. Hindi, mahirap talaga siya. Mahirap siya actually. Yung toast, parang Yung mas toast. mahirap nga siya. Oo. Sige. Yung purihin nyo nga yung hindi nyo kalaban. Mag-sample kayo ng toast battle. Sino ko hindi ko? Si Richard. Oo. Ikaw, si Gold. Sige, purihin mo. Si Gold. Mm. Anong pupuri ko kay Gold? Teka muna. Roast yan eh. Roast yan eh. Oh. De, si Richard, bilib ako sa kanya bilang tatay. Yun na yung toast ko. Bilang tatay Oo, dahil. yan. Wala, bilang tatay. Dahil binata pa lang siya, mukha na siyang tatay. Hindi ganun. hindi naman kasi may anak din siya, pareho kami. Oo. Sa pareho kami yun. Yun yung toast Ito, ko. kay Gold. Si Gold, bilib ako kay Gold. Kasi nagawa niyang pagsama-samahin yung galit ng mga isang religion. Bibihira na nakagawa. Actually, totoo yun. Magsama-sama yung mga tao para Actually, magalit. mas maganda kay yun Gold. kahit mas maganda yun sa'yo. May mga nakakilala ba sa kanya na Hindi rin na namin alam kasi pare, parang, ewan ko. Pero sa inyo, dahil nagpe-pencil box studios kayo, Yun. mga nakakilala ba sa inyo? Wala pa. Wala eh. Wala pa? Feeling ko pag nag-million na yung followers, pero sobra kasi namin dami sa cast. So, Oo. Mm. Hindi naman nakikita lahat ng character sa isang sketch. tsaka originally, ang goal talaga nun, makilala. Hindi naman kami sa makilala. So, wag na tayo magplastikan. Gusto nyo Hindi. sumikat. As ganun. writers. Oo. As writers. Yun talaga yung target As ng writers, group eh. ba't kayo rin yung nag-aartista? Baka mas mura kami, gano'n. Mas mura yung TF namin eh. O ayan, mga immortal, there you have it for JP Aguilera, Russell Arabis na maglalaban-laban sa roast battle ngayong April 6. I'm your host Stanley Chi. Please subscribe to all our social media accounts. And this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.